Ayan, so magandang gabi po, Ate Rinette, Sister Princess, Sister Eileen, Ate Marlene, Ate Emeline, Ate Aida, Ate Via, Ate Manel, at Ate Adelina. Yan, welcome po sa ating lahat. At salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa atin pong Bible Friends Bible Study. Ngayon po ay wala tayong quiz. Ano po, kung inyong naalala, last Thursday tayo ay nagkaroon tayo ng question and answer. At ang ating susunod na quiz ay sa Tuesday. Ano po, sa Tuesday po tayo magko-quiz at saka sa Thursday. At ngayon ay mayroon tayong isang special na pag-aaralan. At ito ay ang tungkol sa buhay, ano po, kwento ng buhay ni Apostol Pablo. Sino po sa inyo ang pamilyar sa sa apostol na si Pablo? Ano po ang alam niyo tungkol kay Apostol Pablo? Sige nga po, sino po makakapagbigay ng some information about kay Apostol Pablo, kay Paul? Sige nga po kung may mga ah, si Apostol Pablo. Ako po ay taga San Pablo. Sa San Pablo City sa Laguna. Ayan. At uh, yung aming lugar ay ipinangalan, ano po, mula sa Apostol Pablo. Kaya ang kanilang patron ay si Saint Paul. Ano po, ayan. Wala po ba? Sino po ang may, ano lang po, idea kung sino si Apostol Pablo? Wala po. Okay. So, talagang kailangan natin pag-aralan ano po, yung buhay ni Apostol Pablo. Kasi kung wala kayong idea o kung siguro naririnig nyo ano po, si Paul, si Apostol Pablo. So una, isa siyang apostol. Ano po, pag sinabi nating apostol ay sa atin ngayon ay siguro masasabi nating missionary. Ano po, missionary. Sila yung mga pumupunta sa mga ang ibig sabihin po kasi ng apostol is sent. Ano po, isang isinugo. Ayan. Pupunta sa mga lugar kung saan ay nagpapahayag ng pabalita ng Panginoon. At apostolos, ano po. Um, Pangalawa, ano po, alam niyo po ba na si Apostol Pablo ang may pinakamaraming sinulat na book sa New Testament? Ano po, ang ikinakabit sa kanyang mga aklat, ano po, na kanyang sinulat ay nasa 13 na books sa New Testament. Imagine niyo ano po, 13, 13 book sa New Testament sa 27 books. Ano po, may 27 books po sa New Testament. 13 doon, ang sumulat ay si Apostol Pablo. Ayan. So, kaya napakahalaga na makilala natin din si Apostol Pablo. At si Apostol Pablo po ay isang convert. Hindi siya kasama doon sa original na 12 disciples. Ano po, maaaring na, ano nyo na, iba po yung apostol sa disciple, ano po, si Apostol Pablo, yung iba na akala nila si Apostol Pablo ay kasama doon sa mga disciple ni Jesus, 12 disciples, hindi po. Siya ay isang convert lamang, di ba? Pero siya ay nataguri ang isa sa greatest, ano po, preacher in the New Testament. Siya ay tinawag na apostol sa mga hintil. Ano po? Yan. So, atin pong pag-aaralan ngayon ang buhay ni Apostol Pablo. Bagaman napakalawak, kung gusto nyong pag-aralan yung buhay ni Apostol Pablo na ito po'y tinatawag sa sa pag-aaral ng Biblia na narrative, ano po, narrative study. Ibig sabihin, pag-aaralan mo ang kwento ng isang karakter sa Biblia. Alam mo, pag-aaralan mo ang buhay ni Abraham, pag-aaralan mo ang buhay ni Jacob, Yung po ngayon ating titingnan ay yung pag-aaral ng buhay ni Apostol Pablo at kung papaano siya ay binago ng Panginoon at kung papaano
sa buhay niya ay makikita ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ano po? So, sino po ang nakinig doon sa binasa ko kaninang testimony ni Paul? Actually, yun po ay nakatala sa Acts 22 at yun po ay noong siya ay nasa trial at siya'y sumasagot sa kung ano yung kanyang defense. Ano po kasi siya ay kumbaga ay nasa paglilitis at dinidepensahan niya yung kanyang pananampalataya na wala siyang maling ginagawa. Ano po? At ang kanyang pangaral ay ano po? Ang kanyang pangaral ay galing sa ano po kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, kung mapapansin niyo dun mga kapatid, si Apostol Pablo sa kanyang unang sinabi na siya ay ano po, ang tawag ay mang-uusig. Ano po, sino po ang nakakaalam kung ano ibig sabihin ng nang-uusig, pag-uusig? Kaya doon sa sinend ko pong, kung mapapansin niyo yung title, ano po, sinend kong Zoom link. Ang nakalagay doon ay, ang title ay From Persecutor to Apostle. Ano, from persecutor to becoming an apostle. Imagine yun. Ano po ibig sabihin ng persecutor, mga kapatid? Ang persecution po, ibig sabihin ay pumupuksa o doon sa ibang halimbawa ako ay may kapangyarihan, ano po, pupuksain ko yung mga kataliwas ng aking paniniwala. Ano po? Persecutor. Ibig sabihin ay nang uusig. Ano po? Si Apostol Pablo po, kung titingnan natin, nagsimula ang kanyang kwento na siya ay isang tinatawag na paraseyo. Actually, ang paraseyo po ay tinatawag ding mga lawyer. Ano po? Lawyer. Pag sinabing lawyer, ay nag-aral sa mga batas. Ito nga lang mga paraseyo, ang pinag-aralan nilang mga batas ay ano po? Batas ng mga Hudyo. Batas ng mga Hudyo. So, siya ay very well-versed, mga kapatid, sa kasulatan. Well-versed siya sa Old Testament, sa mga kasulatan ng mga Hudyo. Napakatalinong, sabi diyan ay, siya ay isang promising na kabataan na Hudyo. At siya ay may zealous, siya ay masidhi ang kanyang pananampalataya. Kaya lang yung kanyang paglilingkod ay nakabase sa kanyang relihiyon, sa kanyang pagkakaalam sa kanyang relihiyon. At sino po yung kanyang mga pinipersecute? Sino po yung kanyang mga inuusig? Ang kanyang mga inuusig ay mga Kristiyano. Yung mga nananampalataya kay Kristo. Ang kanyang tingin sa mga Kristiyano ay kalaban ng mga Hudyo. Ano po? At sila ay mga tinatawag na mga ang tawag sa mga Kristiyano noon, mga kapatid, ay kulto. Ano po? Kulto ang tawag sa kanila noon. Ibig sabihin sila ay sekta na kung saan ay mayroong delikado at mapanganib na mga turo. So, si Apostol Pablo, siya ay driven or talagang siya ay ang kanyang puso ay nag-aalab para puksain itong mga Kristiyanong ito na mga sumasamba kay Kristo. Ano po? So, unang bahagi sabi dito ay mula sa pagkagapos tungo sa paglaya. Okay, ang atin pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, based doon sa buhay ni Apostol Pablo ay kung papaano ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay makapagpapalaya, ano po, makapagbabago at makapagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay makapagtagumpay sa mga tukso at tayo'y lumago, ano po, kay Kristo. So yung kwento ni Pablo ay napaka makapangyarihang kwento para ipakita
ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng isang tao. Sino pa mga kapatid ang iyong kukuning example para ipahayag o ipakita ang kapangyarihan ng Diyos na magbago kaysa sa kwento ni Pablo? Na isang nang-uusig, kalaban, kaaway ng mga Kristiyano, at siya ay na-convert. At siya ay nabago at naging apostol ng Panginoong Hesukristo. So, pero bago of course tayo lumago sa ating pananampalataya, kailangan nating mabago. So, ang atin pong focus ngayon ay sa paglago sa ating pananampalataya. Last na pinag-aralan natin kay Zaccheo ay kung paano tayong naliligtas. Yun po ay justification. Kung paano tayo tinatanggap ng Diyos kahit anuman ang ating mga kasalanan, anuman ang ating past, anuman ang atin pong mga nakaraan. At ngayon naman po ay kung paano tayong lalago at magpapatuloy sa pananampalataya. Kasi mga kapatid, hindi po natatapos ang ating paglalakbay sa pananampalataya doon sa pagtanggap kay Kristo. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay araw-araw, minu-minuto, at bawat sandaling, constant relationship sa ating Panginoon Hesukristo. Kapag tayo hindi na lumalago, tayo ay ibig sabihin tayo namamatay na. So, pero bago tayo lumago, kailangan nating sumibol. Ano po yung sumibol? Umusbong. At yung pananampalataya ni Paul ay nagsimula. Nung kanyang makilala at ma-meet si Kristo. So, sino ba naman si Pablo bago niya makilala si Kristo? Basahin natin ito po yung aking kinukwento sa inyo. Sa mga Gawa 9, 1 at 2. Sino po? Nandito na sa screen at kung may Bible po kayo dyan ay pwede nyo rin mabasahin. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman na sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Ayan. Sino daw po? Itong si Saulo. Ha? Si Saulo? Sino ito si Saulo? Saulo ay sumisilakbo pa ng mga pagbabanta. Yung kanyang pagbabanta, talagang siya ay mayroong matinding seal o kasiglahan sa pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Imagine niyo mga kapatid, yan si Pablo. Ang kanyang pangalan dati mga kapatid ay si Saulo. At titingnan natin paanong naging Pablo ang pangalan ni Saulo. Ay naparoon sa dakilang saserdote. Siya pumunta doon sa dakilang saserdote. Sabi niya, High Priest, bigyan mo ako ng sulat, bigyan mo ako ng kumbaga ay authority para ako ay pupunta sa palibot-libot, pupunta ako sa palibot na bayan at mga syudad. At kung ako'y makasumpong ng sino mang mga nasa daan ng mga Kristiyanong yan, lalaki man o babae, kakalad ka rin sila. Gagapos ko at dadaling ko sa Jerusalem para maipapatay. Ganon ang kanyang Sa makatuwid mga kapatid, alam nyo, si Esteban na martir na pinatay sa pagbato, mga kapatid. Yung piniling sa diakono ng iglesia nung panahong yun ay pinatay sa bato. Sino ang nagutos at sino ang pasimuno doon mga kapatid? Si Pablo. Kaya si Saulo, siya ang nagpapatay kay Esteban. Mababasa niyo ang kwentong yan sa Acts chapter 7, Acts chapter parang ganun, Acts chapter 7 mga kapatid.
At kaya very interesting pag nakita si Esteban at saka si Saulo sa langit. Ano po? Kasi si Esteban hindi niya alam na si Saulo o si Pablo ay magiging apostol. Apostol din ano po. Sapagkat si Pablo ang nagpapatay sa kanya kay Esteban. So ngayon, yan po si Pablo bago niya mamit si Kristo. Isang matindi at may masidhing pagnanais na talagang kalad ka rin ng mga Kristiyano at ipapatay ang mga Kristiyano. Wow! Sabi sa Philippians 3:13, ano po ang sabi dito? Basahin niyo. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan at ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen. Napakaganda mga kapatid. Ano po yung buhay niya before at buhay niya ngayon? Ito yung contrast mga kapatid. Yung uli natin binasa mga kapatid, si Pablo ay humihinga ng parang apoy at nagngangalit sa mga Kristiyano at siya yung papapatay. Pero ngayon, mga kapatid ko, hindi ko pinapalagay na kamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makaptan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Kita nyo, yung pagkakaiba, kita nyo yung contrast mga kapatid, yung before and after, napakalayo. Kung inyong titingnan, si Saulo ba talaga ang nagsulat nito? Si Saulo ba talaga yung pumapatay ng mga Kristiyano? Itong nagsulat nito. Ganun kalayo ang naging pagitan at pagbabago mga kapatid nung before niya mamit si Kristo at after niyang mamit si Kristo mga kapatid. So papaano? Anong nangyari? Ano yung pangyayari sa buhay ni Pablo naging turning point ng kanyang pagbabago? Ano po? Ito mga kapatid ay yung encounter niya sa Damasco. Yung enkwentro sa Damasco. Ang Damascus po mga kapatid ay capital ng Syria. Ng Syria, which is kung anuhin ay nasa northeast ng Israel. Noong panahong yun ay isang lang yan, ang Israel, itong Palestine at saka ang Syria ay isang lang ng Roma. Kumbaga isang tinatawag nating ah, province. Province ng Rome. Tinatawag na province. Ibig sabihin, isang sakop yan. So pupunta siya sa Damasco. Daladala niya ang sulat, mga kapatid. Daladala niya yung sulat na kinuha niya doon sa saserdote, sa mataas na saserdote, at siya ay mayroong, pagnanais na talagang pumunta sa Damasco, sa syudad ng Damasco, at lahat ng makita ng mga Kristiyano doon ay kanyang igagapos, kanyang kakalad ka rin pa Jerusalem. Sabi sa Gawa 9:3 hanggang 6, ano po ang sabi diyan? Thank you po. Opo. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell from the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Ken! Yan, di ba?
So ayan po mga kapatid. Anong nangyari? Ano po? Nung siya ay sakay ng kabayo, kasama niya mga kanyang mga sundalo, ano po, anong panahon nun mga kapatid? Ang mga saserdote, yan po ay may mga leader na sila ay may sarili nilang parang tinatawag na guard o mayroon silang tinatawag na mga sundalo nila. Bagaman ito ay hindi official na mga sundalo ng Roma, ano po, but these are parang sundalo ng mga Hudyo, ng mga leader ng mga Hudyo, na kanilang, kumbaga ay mga mercenaries, ano po. So may mga kasama siyang ganun. At ano ang nangyari? Biglang mayroong kumikislap sa paligid niya na isang nakakasilaw na liwanag. At siya ay ano po? Siya ay natumba at nahulog sa kabayo. At anong nangyari? Ano po ang nangyari? Biglang may tinig na nagsabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi ni Saulo, sino yung boses na yon? Ang sabi, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. At dito niya na-encounter ang Panginoon. Imagine niyo mga kapatid, personally, na nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesukristo. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Ano po? So, doon mga kapatid, ito yung turning point na namit niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, nakita niya mga kapatid na yung kanyang ginagawa ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Na ang kanyang inuusig ay ang tunay na Diyos. Ano po? At nakita niya mga kapatid, ano po, dito sa Magawa 3:17-19. Basahin po natin. Nandito na sa screen kung kaya niyo pong basahin. Ayan. Magawa 3:17-19. Ayan. Wala po bang makapagbabasa? Kung wala makakapagbasa. Sige, Ate Rene. Pumunta nga si Anania sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, pinapapunta ka ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Nooy di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Ayan. Ano po? So, mga kapatid, dito na-realize ni Pablo na siya ay lumalaban sa Panginoon. At ang kaligtasan o yung kasiglahan mga kapatid ay walang silbi kung siya ay ano po nakasalalay, kung ito ay nakasalalay sa sarili niyang diskarte o sa sarili niyang pananampalataya o paniniwala at hindi nakaugat sa katotohanan, na hindi nakaugat kay Kristo. Dito niya na-realize na ang kanyang energy ay kanyang sinasayang sa maling ano po, sa maling paniniwala o sa maling paraan, ano po. At yun ay itinama ng ating Panginoong Hesukristo. And ipinarealize sa kanya ng Panginoon na tanging sa ating Panginoong Hesus lamang, ano po, may magkakaroon ng halaga ang kanyang effort. At yung kanya pong zeal, yung kanya pong kasiglahan mga kapatid. Alam ng Panginoon na itong si Pablo, si Saulo mga kapatid, ay tunay o genuine yung kanyang kasiglahan kaya lang naandun sa mali. Maraming mga pagkakataon sa atin mga kapatid na ganun. Tayo ay masiglang masigla, tayo ay yung effort natin ay nandun, tayo ay sincere. Ano po? But we can be sincerely wrong. Ano po?
tandaan po natin yung mga kapatid, we can be very, very zealous. We can be very, very sincere sa ating pananampalataya. Pero pag mali, ano po, we can be very, very sincerely wrong. So, ang ginawa ng Panginoon, wait lang po, may ipis. Namamasyal yung ipis sa gitna ng bahay namin. Papakita ni Lolo. Ayan. So kaya mga kapatid, ano po, nung mamit niya ang ating Panginoong Hesukristo, namit niya ang katotohanan. Namit niya ang buhay, namit niya yung tunay na ano po, magpapalaya sa kanya. From being Saul, ang kanyang pangalan po ay ginawang Pablo. Ano po? Ang pangalan po sa Biblia ay nangangahulugan ng karakter. Ano po? Pag binago ang iyong pangalan, ibig sabihin binago ang iyong karakter, binago ang iyong destiny, binago ang iyong ano po, calling. Yung kanya pong pagiging zealous dati sa pag-uusig sa mga Kristiyano, ngayon ay gagamitin niya sa pagpapalaganap ng katotohanan kung papaanong binago ng Panginoon ang kanyang buhay. So mga kapatid, naway magkaroon tayo. Ito ang aking ding nanais. Yung iba sa atin, there are tinatawag na Damascus experience. Pag sinabing ito po yung kasabihan, ano po, yung parang pag sinabing kailan yung iyong Damascus experience, ibig sabihin is kailan yung iyong turning point sa buhay mo na talagang nagpamulat sa iyo, nagpa-realize sa iyo na kailangan mong sumunod sa kalooban ng Panginoon. At bawat isa sa atin mga kapatid ay may Damascus experience. Ang inyong lingkod ay may Damascus experience. When I was in college, ano po, na ako ay nakasama sa mga missionary. Doon ko na ano sa buhay ko na gusto kong maging missionary, gusto kong maglingkod sa Panginoon for the rest of my life. Ano po, gusto kong gamitin ang buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. So, kayo po, meron po ba kayong Damascus experience? Kung wala pa, mga kapatid, pray to God that He will reveal Himself to you at kanyang ipahayag ang kanyang sarili sa inyo at baguhin ang buhay ninyo. Ano po? And we need a Damascus experience from time to time. Not just one time. Almost every day. Because, ano po, kailangan nating mabago. Kailangan nating lumago. So, kaya mga kapatid, ito yung naging turning point sa buhay ni Pablo. Ano po, nang siya ay mamit niya si Kristo. Kailangan nating mamit si Kristo, mga kapatid. Kailangan nating magkaroon ng experience kay Kristo. At yun ay mangyayari lamang kung hahayaan natin siya, mga kapatid, sa buhay natin. Si Paul, mga kapatid, ay nabulag para siya'y makakita. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Sometimes, we think that we know everything. Pag minsan iniisip natin, ang paningin, mga kapatid, sa Biblia ay sumisimbolo sa wisdom. Ano po? Sometimes, iniisip natin na alam na natin lahat. At ganun si Pablo. Isa siyang masiglang kabataan na parang alam niya lahat. I know what I am doing. Alam ko ang aking mga ginagawa. Alam kong ito yung tama. But kailangan siyang bulagin ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan niyang to relearn. Ano po? Kailangan niyang ma-unlearn o maalis yung mga karunungan. Kasi siya ay matalino, mga kapatid. Siya ay, sabi ko nga, ay lawyer. Isang promising na lawyer, di ba? Kailangan niyang ma-unlearn yun. At yun ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Minsan, mga kapatid, kailangan natin tayo mabulag. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin ibaba yung ating mga pride. Pag minsan, hayaan natin si Kristo ang magpuno at sa pamagitan ng banal na Espiritu, ano po, ay siya ang magpuno sa atin. Hindi yung tayo punong-puno ng hangin.
Akala natin, alam na alam natin ang lahat, punong-puno tayo, pero hindi ng banal na espiritu, kundi punong-puno tayo ng hangin. Ano po, sa puso natin, sa isipan natin, na hindi makapasok ang banal na espiritu. So, ang banal na espiritu mga kapatid, ang tutulong sa atin, ano po, dito nakita natin, mapuspos ka ng espiritu. At nung ano ay saka siya nakakita, ibig sabihin, yung kanyang paningin ay bumalik sa kanya, pero iba na ang kanyang vision. Before, ang kanyang vision is to, ano po, para puksain ng Kristyanismo. Now, God gave him a new vision. Gusto niyo po parang gano'n? Bagong vision. Kung dati ang vision natin ay 200, ano, ay kailangan na po 2020. Kailangan ay clear vision. Ano po? Clear vision. At yun ang ibibigay ni Kristo sa atin kapag atin siyang namit. Kung hahayaan natin na tayo'y puspusin at baguhin ng banal na espiritu gaya ni Pablo. Ano po? Ngayon, binago siya ng Panginoon. Papaano kanyang hinandel yung pagbabago? Imagine mo, from being a persecutor, ngayon ikaw ay inutusan na magpapahayag ka. Yung dating inuusig mo na pananampalataya, doon ka sasali at ikaw ay magiging ano po, apostol at mangunguna sa pagpapangaral noong nung relihiyon na yon. Paano hinarap ni Pablo ang kanyang mga lumang gawa? Basahin po natin sa 1 Timothy 1:12-16. Pag minsan mga kapatid, struggle sa atin yung pagbabago. There are some adjustment talaga mga kapatid. Ano po? There are some adjustment but hindi lang binabago ng Panginoon ang ating buhay mga kapatid and then iiwanan niya tayo. Hindi po. He will be with us throughout our experience. He will be with us and He promises that He will never leave us. At yun ang kagandahan mga kapatid sa Panginoon. Hindi niya sinabing, okay, binago na kita, bahala ka na. Hindi po ganun. Throughout our Christian experience, our walk, throughout our journey, ang Panginoon ay laging kasama natin. Tingnan natin dito sa 1 Timothy 1:12-16. Sino po ang pwedeng bumasa? Nandito na po sa screen. Basahin ko. Sige, Ate Manel. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagamat ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya At pag-ibig. at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus, tapat tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. Naku, labo ng mata ko talaga. Na si Kristo Jesus Na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Gayunmay dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Hesukristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisimpalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Ito pa po, Philippians 3:13-14. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Amen, mga kapatid. Mga kapatid, una, anong ginawa ni Pablo? Kanyang inamin yung kanyang guilt. Ano po? Kanyang inamin yung kanyang mga maling ginawa at yun mga kapatid ay kanyang ipinasakop sa Panginoon.
At yun ay kanyang iniwanan at kanyang ibinigay at ipinasakop ang kanyang buhay sa Panginoon, mga kapatid. Una, sa paglago, mga kapatid, is knowing that we cannot grow without Jesus at sa kanyang biyaya. Pangalawa, mga kapatid, is leaving those things behind. Ang sabi, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Don't let, Ate Eileen, don't let your past define you. Ano po? Do not let your past define you who you are today. Nung ma-meet mo si Amen. Kristo, you are a new creation. Ano po? Ikaw ay binago na at you have a new identity in Jesus Christ. Napakasarap, mga kapatid. Pero hindi doon natatapos, mga kapatid. Ang sabi doon, nagpupunyagi ako. Sinisikap na marating ang layuning nais kong makantan. Ibig sabihin, meron siyang goal, mga kapatid. Sa paglago, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, dapat ikay may goal. Ano ang goal natin, mga kapatid? Mapalapit at mapalapit at mapalapit kay Kristo. Bilang mga mananampalataya, that is our goal. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala, mga kapatid, ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. What is our goal, mga kapatid? Ano yung prize? Ano yung prize natin, mga kapatid? To see Jesus Christ face to face. Pagdating ng panahon na siya'y dumating at tayo makasama sa mga tao na magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. What is our prize? To be with Jesus forever. To live with Jesus for eternity doon sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa inyo at sa akin. Bakit tayo lumalago? Kailangan natin lumago sa pananampalataya, mga kapatid, because we have a goal. Kapag wala tayong goal, mga kapatid, na wala tayo dun sa goal na yun, wala yung ating mission, wala yung ating target, mawawala, mga kapatid, yung ating purpose at hindi tayo lalago. At the moment that you stop growing, you start dying. Ano po? Ang isang Kristiyano ay patuloy at patuloy na lumalago kay Kristo dahil you have no other way but going up, mga kapatid. We have no other option but to go up and to get closer and closer to Jesus. Because when you start to stop going up, kapag ikaw ay nagsimulang tumigil sa paglago kay Kristo, there is no other way but to go down, mga kapatid. It's either you go up, you grow, or you die. Yun po ang ating option lang. At piliin natin, mga kapatid, na tayo magsumikap sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So napakaganda po, mga kapatid. Ngayon, paano tumugon si Pablo nang may mga nag-aalinlangan sa kanya? Ito, mga kapatid, ay napaka-practical. Ano po? Bakit po? Kapag tayo ay nagbago sa ating buhay, ang daming nagsasabing, oh, Sister Lynette, Sister Manel, ikaw ba talaga yan? Parang hindi naman totoo yung pagbabago mo eh. Naranasan niyo, mga kapatid? Wow, may dalang Bible. Wow, nag-aaral ka ng Bible. Dati, nasa inuman lang. Parang ngayon, totoo na ba yan? Hindi po ba? Ganon din naranasan ni Pablo nung siya'y nagbago. Imagine nyo nga naman, from being persecutor, pumapatay ng mga tao, pumapatay ng mga Kristiyano, and then ngayon magsasalita at mag-preach. Baka sabihin nila, oh, totoo ba talaga yan? Baka niloko lang tayo, baka maya-maya gapos tayo niyan, tapos dali tayo sa Jerusalem, ipapatay tayo niyan. Hindi madali, mga kapatid. At naunawaan natin yun, naunawaan ng Panginoon yun. Pero paano ini-handle ni Paul yun? Basahin po natin sa mga Gawa 3, verse 26
ano po ba, 26 to 26, ano ito? Ah, mali ang aking ano. Yan po ay 26 to 27. Ano po? Sino po ang gusto bumasa? At nang siya'y dumating sa Jerusalem ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad at silang lahat ay nangatakot sa kanya sa di paniniwala na siya'y alagad. Datapwat kinuha siya ni Bernabe at siya'y hiniharap sa mga apostol at sa kanila'y isinaysay kung paanong nakita niya sa daan ng Panginoon at kinausap siya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ganito mga kapatid. Bilang mga kapatid din sa pananampalataya, ano po? Our goal is ano po? Our mission mga kapatid is to kumbaga ay ilapit itong mga bagong nagbago kay Kristo sa ating community. Ano po? At ang Panginoon gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ni Bernabe. Si Bernabe mga kapatid, nung pumasok si Paul sa pagiging Kristiyano, pagiging alagad, si Bernabe yung parang naging kanyang teacher o kumbaga sa atin dito ay kumbaga ay may Bible training tayo, ano po. Si Bernabe yung ginamit ng Panginoon para i-train si Paul. Ano po? Ngayon mga kapatid, ginamit ng Panginoon ang kapatid o na ang isang tao o si Paul ay hindi siya nagsalita kundi hinayaan niya na ano po yung ibang tao ang magpatotoo tungkol sa kanyang pagbabago. Sometimes mga kapatid, we try to defend ourselves. Totoo na ba yan? Nagbago ka na ba? Hindi mo ba nakikita? Ito na nga ako, ganito, ganito, ganito. But let them see your testimony. Let them see in your life, ano po, sa iyong buhay, na hayaan mong yung buhay mo ang magpaliwanag at ang ibang tao ang mismong magsabi at magpaliwanag sa kanila at magpatotoo sa iyong pagbabago. We don't have to defend ourselves because Jesus will defend us. Ano po, sa totoo yung mga kapatid, nararanasan niya yung mga bagong binyaga ng mga Adventist. Hindi makapaniwala yung mga tao. Kasi dyan sa pagsimula kang nagbago kay Kristo, dyan dadating yung napakaraming mga doubts at mga ano, talagang pipilitin ka, babanatan ka ni Satanas dahil na-lost niya. Ibig sabihin si Satanas, natalo siya eh. Ano po, may isa na namang kaluluwa ang pumunta sa panig ng Panginoon at si Satanas hindi masaya at kanyang babanatan at even sometimes mga kasamahan sa pananampalataya at maging ano po mga kapatid sa iglesia ay gagamitin ni Satanas para ikaw ay ano po itry. Ano po? But let Jesus or let God defend you. Let God fight for you. Ano po mga kapatid? So, makita nila ang iyong pagbabago sa buhay mo and then they will see it and they will be silent. Ano po? Ayan. Ayan. So, tingnan niyo itong karanasan ni Pablo na ito. Sa Galatia 1:21 and 24, nakakatuwa. Basahin natin. Basahin niyo po ito. Sa Galatians 1:21 to 24, nandito pa sa isa. Brother Riel, yung kanina, gawa 9 po yun. Gawa 9. Okay. Gawa 9 pala. Kaya Sorry. nahanap ko po di. Gawa 9 pala yan. Sorry. Baka na mali yung type ko. Ayan. Oh, Ayan. Sige. Baka yung mga susunod na verse, mga ganun din. Puro 3 yung nailagay ko. Ayan, i-correct nyo na lang. Ano po. Pasensya na. Galatia 1. References. Galatia 1. Pagkatapos, pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at sa, Kilisha? Opo. Hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinikap niyang wasakin, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin.
Amen. Praise God. Mga kapatid, hindi po ba't napakabuti na kapag malaman nila yung pagbabago sa buhay mo, ay pupurihin nila ang Panginoon. Ano po? Let, let your life, let your conduct, let your character speak for you, mga kapatid, for itself. And napakaganda yung buhay natin, mga kapatid, is a living testimony of how powerful God's grace is. Na sabi nila, ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinisikap niyang wasakin. Kaya nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Nakakatuwa, hindi po ba, mga kapatid? It's so exciting. Imagine nyo, pagdating sa langit, I will ask Paul, ano yung mga naranasan mo? Hindi po ba? Ang pagdating nyo sa langit, mga kapatid, sino gusto nyo mga makausap? Gusto mo makausap si David, si Solomon, si Abraham, diba? Si Jacob, si Paul, yung mga apostol, diba? Of course, si Jesus. And ipapakwento mo sa kanila, paano ka and then makikita mo magkasama si Esteban at saka si Paul. Si Paul ang nagpapatay kay Esteban. It will be very interesting, pag nakita ni Esteban si Paul sa langit. Oh, nandito ka. Di ba? Mamimit niya yung nagpapatay sa kanya. At this just, mga kapatid, ng excitement. Pagdating natin sa langit, you will be amazed. And dito pa nga lang sa lupa, yung testimony pa nga lang ni Paul, di ba? Nakaka-excite. Yung dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalataya. That is the power of God. That is the power of His grace, His love to change, a life. Gaano man kasama, gaano ka man kalayo, God can change your life if you are willing. Ayan. So mga kapatid, paano ba lumalago ang pananampalataya? Ito mga kapatid ay yung mga gabay, mga principles. This is the basic, mga kapatid. Napakahalaga ng basic. Mga kapatid, sa basketball, ang coach, tuturuan ka niyan, hindi muna pag-shoot. Tuturuan ka muna, dribble ka lang ng dribble. Ilang linggo kang nagdi-dribble. Papalusutin mo sa balakang mo, palusutin mo sa paa mo, ganyan, dribble ka lang ng dribble. Hindi mo unawaan mo bakit. That is basic, mga kapatid. Because yung basic na yun, tinuturuan ng iyong katawan na maging pamilyar at maging komportable sa bagay na pag ikaw ay nandun na sa aktual na gagawin mo na, mga kapatid, hindi mo na yun iisipin. Ang katawan mo ay ang tawag po dun ay muscle memory. So pag ikaw ay nagdadrive, pag ikaw ay ibig sabihin, ang aking example, mga kapatid, ay basketball, bagaman karamihan sa inyo mga babae, I'm sorry. Kasi namimiss ko na basketball. Kapag tumatakbo at ikay nagdi-dribble, hindi mo na iisipin yun. Dahil automatic na yung katawan mo na dahil yung basic, mga kapatid, basic exercise ay tinuruan ka na maging komportable at hindi mo na iniisip automatic na yung muscle memory mo. Ginagawa yung bagay na yun kahit ikaw ay tumatakbo, kahit ikaw ay naglalakad, kahit ay basic, mga kapatid. Sa isang Kristiyano, mga kapatid, ito yung three basic, sa paglago, pagpapanatili ng ating pananampalataya. Una, mga kapatid, is pakikipag-ugnayan. Ibig sabihin, panalangin. Napakahalaga niyan. That is the breath of your spirit, mga kapatid. Kapag hindi tayo nananalangin, para kang nasusuffocate. Kasi hindi ka humihinga. Ang panalangin, mga kapatid, ang hininga ng ating espiritu. Imagine nyo, pigilan yung hininga nyo for a minute at ikaw ay parang nasusuffocate. Ganun po pag hindi tayo nananalangin. Ganito po yun. Masusukat ninyo, ito po ay based sa aking karanasan mismo, ang inyong spiritual level sa dalas at sa ng inyong pananalangin. Yung inyo pong tunay, at sincere na pananalangin.
sa quality ng inyong panalangin, at sa ano po, sa dalas niyong manalangin. Kapag ikaw ay dumadalang ng manalangin, dumadalang ng quality time mo, at ikay nananalangin man, ay parang iyo na lang sinasaulo, yun po ay yun po ay symptoms, mga kapatid. Symptoms na ikaw ay humihina ang pananampalataya. Humihina ang connection mo sa Panginoon. Pangalawa, kasulatan. The same, mga kapatid. Kapag ikaw ay nawawala na ng gana, at ang kasulatan, mga kapatid, ang Biblia mga kapatid, ay unti-unting nagiging boring na sa iyo na basahin. Ang ibig sabihin, mga kapatid, that is also a symptom. Sintomas na tayo ay may sakit. Parang lagnat lang, mga kapatid. Sintomas ng ating unti-unting pagbagal ng ating paglago. At sabi ko nga, pag tumigil na yung paglago, nagsisimula ka ng namamatay. Ano po yung pamayanan? Kapag ang church ay boring na sa iyo, kapatid. Totoo yan, mga kapatid. Sabihin niyo sa akin kung hindi. Kapag ang church ay parang boring na sa iyo, at ang church ay para na lang isang bagay na, isang club na kailangan mo na lang pumunta sa church. Hindi mo na na-feel yung blessing kapag ay pumupunta sa church. Yun po, mga kapatid, ay symptoms na ang iyong pananampalataya ay ay humihina na. Ang iyong connection sa Panginoon ay humihina na. Ganun din yung kabaliktaran. Kapag ikaw naman ay excited na laging manalangin, at ikaw ay gustong-gusto mo laging nakaluhod at nakikipag-usap sa Panginoon, it means, at ikaw hindi maubos ang sasabihin sa Panginoon, at yung pananalangin sa iyo ay parang isang tunay na real life experience with Jesus. Bakit parang di na marinig, Brother Riel? Hello? Hindi po ba ako naririnig? Ano kayang nangyayari sa cellphone ko? Bakit wala akong marinig? Hello? Hello? Naririnig po? Humina Meron ka ng po. konti. Pero tinig ka pa, Elder. Humina lang ako? Humina ako? Pero Pero may rig ako, mga kapatid. Naunawaan niyo yung sinasabi. dinig. Opo. Ayan. So, ayan po, mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy. Ate Sati, baka lumabas muna si Ate Sati kung hindi siya naririnig, tapos pumasok para So, ayan po, mga kapatid. These are basic. Basic. At saka, of course, isama natin yung pag-share ng salita ng Panginoon. Napakahalaga nun, yung sharing. Okay. Ano ang connection, mga kapatid, ng Espiritu Santo sa pang-araw-araw o yung pananalangin? Because when we connect with God, we fill our life with the Holy Spirit. Pakikipag-usap sa Panginoon. Romans 7:21-25, basahin po natin. Ang Espiritu Santo at ang ating kahinaan sa ating paglago. Romans 7:21-25. Pakibasa po. Nandito po sa screen. Kung hindi nyo medyo maliit, ay kung may Bible kayo, pwede nyo basahin. Basahin ko. Sige po, ate. Rega, palaking ko ng konti. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa katuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen. Ano po? Ano yung kahinaan, yung lakas, saan nanggagaling? Mga kapatid, parang sinasabi nyo, ang hirap naman, yung pananalangin, pag-aaral ng Biblia, and pagpunta sa church at
Mga kapatid, hindi sinabi ba sa atin ng Panginoon na ito ay gawin natin sa sarili nating lakas? Ano ang sinasabi ng Biblia? Ito mga kapatid ay inamin ni Pablo dito sa ating binasa na tayo'y mahina, na siya'y mahina. Ang sabi niya, ito yung natuklasan ko, na-discover ko ito. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sabi ko, ano yung gusto kong gawin? Hindi ko magawa. Ano po, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan. Sabi ni Pablo, gusto ko naman talaga na maglingkod sa Panginoon. Pero ang katawan ko ay puno ng kasalanan. Yung aking laman, ano po. Pero ang sabi ni, ngunit may ibang kapangyarihan. Ano po, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Sabi ni Pablo, kumbaga yung isang tao, ikaw na natrap ka, na gusto mong gumawa ng mabuti, pero siya'y bihag sa kasalanan. Sino po ang nakakaranas ng mga kapatid? In short, mga kapatid, we are in a battle. Tayo po ay nasa isang labanan. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. Tayo ay nasa isang labanan at tayo mga kapatid ay bihag. Ano po? At isa lang ang makapagliligtas sa atin. At yun ay hindi ang ating sarili. Dahil ang kalaban mismo natin, yung ating sarili. Ano po? Yun po ang sinasabi ni Pablo. Ngayon, ang sabi dito mga kapatid, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen mga kapatid? Kapag gusto kong magbasa ng Bible, naandyan ang cellphone. Tumutunog ang cellphone. Pag gusto kong manalangin, tatawag ang aking amo. Kapag gusto kong pupunta sa church, ako'y inaantok. Kapag ako'y pupunta sa church, ay tatawag ang aking kaibigan, pupunta kami sa ganito. Mayroon kaming ganap. Kapag ako'y gusto kong manalangin, ay kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko pag ako'y nananalangin, kung ano-anong pumapasok. Kapag ako'y nagbabasa ng Biblia, ako'y inaantok. Yun ang sinasabi ni Pablo mga kapatid. Pag ako'y maglilingkod, gusto kong sumama doon, pero ako'y inaantok, ako'y tinatamad. O kaya tatawag ang aking kaibigan, doon muna tayo sa birthday yan. Huwag ka na munang sumama diyan. Pupunta ka ba ng church? Oo. Ako'y bihis na. Ay, pupunta ka muna din eh. And then sasabihin mo, saan bang mas masaya? Sabihin ay, dito mas masaya. May video okay kami dito. Di ba? Ngayon mamimili ka. Ang hirap talaga mga kapatid, sasabihin ninyo, ang hirap. Mahirap po kapag, sa sarili nating lakas. Ang laging gusto ng ating, naandyan paggising mo sa umaga, naandyan yung cellphone mo. Ang laging gusto natin ng ating, parang automatic yung kamay natin gaganon ng cellphone. Tapos automatic yung ating fingers na gaganon-ganon. Hindi natin namamalayan. 2 oras na. Kung ikaw ay nagbasa ng Biblia, naubos mo na, natapos mo na yung book of Ruth, nakailang chapter ka na. Pero, yun ang sinasabi ni Paul, sinong magliligtas sa akin? Ako ay kawawang-kawawa. Ako ay talagang bugbog na ni Satanas. Gusto ko namang mag-aral. Gusto ko magbasa ng Biblia. Gusto ko naman manalangin. Gusto kong pumunta sa church. Gusto ko yun. Diba mga kapatid? Kaya lang, di ba? Sino bang nakakaranas ng mga kapatid? Lahat tayo Ako. Lahat po tayo nakakaranas nun. Pero sino po ang makatutulong sa atin? Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Ipasakop natin ang ating buhay sa Kanya at Kanyang ibibigay ang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang tayo bigyan ng lakas. Sa Roma 8:1 and 2, basahin po natin. Roman 8 and
1:2. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yung verse Kung, 11 po. kung nadinirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesu Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Amen, mga kapatid. Pag-asa natin, mga kapatid, yan ito. Kapag tayo na kay Kristo na, mga kapatid, wala nang kahatulan. Ibig sabihin, wala nang, we will not be judged and will not be condemned. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kautusan na ng Espiritu ang dadaloy sa atin. Yung atin pong buhay dati, tayo nasa ilalim noong katamaran, nasa ilalim ng pagpaparty, nasa ilalim ng kautusan ng pagkain ng mga masasarap na pagkain na hindi nakakabuti sa ating katawan, mga nasa kautusan ng mga panuurin. Tayo ay nasa ilalim ng mga yon, mga kapatid. Ngayon tayo ay nasa ilalim na ng kautusan ng banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay. Alam niyo, mga kapatid, yung kautusan sa English is law. Kapag ikay nasa ilalim ng isang kautusan, wala kang magagawa, mga kapatid. Ibig sabihin ganito, law of gravity. Alam natin ang law of gravity. May law of physics eh. Ang ibig sabihin, ang sabi ng law of gravity, hindi ka pwedeng lumipad sa sarili. Pag ikay tumalon, babalik ka sa lupa kasi ikaw is under the law of gravity. The law of sin, mga kapatid, ang sinasabi, kapag nasa ilalim ka ng kautusan ng kasalanan, wala kang magagawa. Kasi ikaw ay nasa ilalim ng kautusan ng kasalanan. Pero pag ikay nakawala doon, nasa ilalim ka na ng kautusan ni Kristo, mga kapatid, ng kautusan ng banal na Espiritu, ikaw ay ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang kabutihan at pag-ibig, kautusan ng pag-ibig. Na yung mga bagay na yun, mga kapatid, wala nang kapangyarihan sa iyo yung law of gravity. Ikaw ay lulutang na, mga kapatid. Di ba? Ikaw ay magkakaroon ng pakpak o kaya ikaw ay magkakaroon ng jet engines para ikay makalipad. Wala nang epekto sa iyo yung law of gravity. Ganun po yung ibig sabihin. Ipinaliwanag ko lang sa inyo, mga kapatid, sa ibang term. Pero ganun po yun. Ibig sabihin, noong ikaw ay nasa law of gravity, hindi ka makakalipad. Pero dahil ikay nasa ilalim ng law of gravity, nasa ilalim ng batas ng kasalanan. Yung batas ng kasalanan, ikaw kahit anong gawin mo, ginagawa mo yun. Hindi ka makakalabas doon. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, biyaya para makatakas tayo doon sa law of sin. O binigyan tayo ng Panginoon ng pakpak para makatakas tayo sa law of gravity para tayo ay makalipad. Naunawaan po ba, mga kapatid? Hindi sa sarili nating lakas tayo makakalaya doon sa kautusan na yun, doon sa law of gravity na yun, mga kapatid. Kundi maliban na bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, bigyan tayo ng pakpak o kung anong kapangyarihan para tayo hindi mapailalim sa law of gravity. Ang law of gravity po, mga kapatid, ginagamit ko para ihalin tulad doon sa law of sin. Sana po nakukuha niyo, mga kapatid. Maraming salamat. Yan. Ano namang role ng kasulatan sa paglago? Basahin po natin. Paano nakatulong ang kasulatan sa paglago natin? 2 Timothy 3:16-17. Ang Bible. Sino pong gustong bumasa? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. At dito sa Colossus 3:16.
Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paaalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ayan. Ano po yung una natin binasa? Ang kasulatan, ano po mga kapatid, ay kinasihan ng Diyos, ng banal na Espiritu, upang ano po, pakinabangan natin. Ano po mapapakinabang natin sa banal na kasulatan? Tayo ay ano po, matututo sa katotohanan sa pagtuturo. Ayun po ang ginagamit ko ngayon mga kapatid sa pagtuturo sa inyo. Ang Biblia, ano po, sa pagsaway, kapag nakakita ka ng isang tao na o kapatid na gumagawa ng masama, aba, ay pwede mong sawayin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po, pagtutuwid. Kapag sumaway ka, ay turuan mo kung anong dapat niyang gawin. O ituwid mo. Ano po, sa likong gawain. Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang ang mga lingkod ng Diyos, tayo daw mga kapatid, ay maging ganap o maging perfect, maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hindi po ba napakabuti? Ang Biblia mga kapatid, ay nandito lahat mga kapatid. Ken? Okay. Okay. So mga kapatid, may inuutos lang si Lola, ano po. At tayo ay matatapos na. Try ko isend kay ate. Paano nga ba ano yung para ma-remote control ay makokontrol ni Ate Eileen ang itong aking PowerPoint para Jelvis, ikaw ba? O Ate Liza? Para makontrol nyo itong aking PowerPoint at matapos ninyo habang ako'y nasa labas. Ano po? Sino pwede? Si Ate Eileen? O sa Ate Tricia? Hindi ko alam, Elder, paano makontrol eh. Open system settings. Ito. Okay. Wait lang po. Yan. Okay? I-try mo nga kontrolin. Na-control mo na? I-try mong itap. Ano ba, cellphone ba ang gamit mo? Hindi po. Opo. Paano kaya? Madami pa po yung slide. Mga 3-4 pa. Ayan. Sige, ano ko na lang. Binago para Send mo. Yan. Paglilingkod. Yan, binago para sa paglilingkod. Yan naman, sa paglago ay kailangan natin din na mag-serve. Ano po? Yan. Ano na lang.
Mm. Ay, di pala ako nakamute. Sorry po. Ayan, so, ano yung pinaward ni Elder Riel? Yung 2 Corinto 5:14-17. Ayan, magandang gabi po mga kapatid. Habang inaantay po natin si Elder Riel. Ayan, so sabi po dito sa 2 Corinto 5:14. Ayan, zoom natin. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Ayan, nandiyan ka na, Elder? Ate. Okay. Ayan. Okay. So, ito 2 Corinthians 5:14-17 ay nagpapakita mga kapatid na hindi na siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Ano po? Once na tayo po ay mabago ni Kristo, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Ano po? Nabubuhay na tayo para sa ibang tao. Gaya naman ni Kristo na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ano po? So, kung gusto niyo po lumago sa pananampalataya, try to serve other people, mga kapatid. Ang pananampalataya po, it is not meant to be kept for yourself. Ano po? It is meant to be shared. And the more you share it, the more it multiplies. The more you share it, the more it grows. Ano po? Yun po ang pananampalataya. And yun po ang sikreto, mga kapatid. Kung gusto niyo lumago sa pananampalataya, parang love sabi. Love is something that you give it away. Give it away. Yun po yung kanta pambata. Give it away. Love is something that you give it away. Ano po? And it will come back to you. Ano po? So, yun yung ito yung isang bagay na kapag iyong sinarili, ito po ay lalong lalong hindi lumalago. So, ayan po. Sa paglilingkod, tayo po ay mahaba pa pala ito. Ayan. Ito po ay yung kapayapaan naman na sumpungan ni Pablo. Ang Pilipos po mga kapatid, 4:13-7 is the most joyous book. Ang Pilipos ay tinatawag the book of joy. Ano po? Because laging sinasabi ni Paul, rejoice, rejoice. Pero alam niyo po ba mga kapatid kung saan isinulat ni Paul yung book of Philippians? Ay sa kulungan mga kapatid. Papaanong siya ay nagsusulat sa kulungan at ang kanyang sulat is about joy, about para magalak. And that is mga kapatid, ang sikreto. Ang sikreto po mga kapatid ay ang pagiging Ken! Ayan na nga ate.
Ayan, ano po. So, yung pong sekreto is to be, ano po, to be, magkaroon tayo ng yung contentment. Ano po mga kapatid? Yung sinabi ni Paul na ano man ang kalagayan niya, siya naging kontento. At yun po ang isang isang pagiging Kristiyano. Ano po, the more we mature in life, the more we mature in faith, mga kapatid, makikita natin that there is nothing there is nothing more precious than Jesus. Kaya ang kanta natin mga kapatid, give me Jesus. Take the world but give me Jesus. Makikita natin na walang halaga ang ibang bagay. Kundi si Kristo lamang. Magkakaroon tayo ng kagalakan kahit nasa anong kalagayan tayo dahil meron tayong Kristo sa buhay natin. At yun ang isang pinaka mahalagang bagay na mas matututunan natin. The more we grow in Christ, the more we mature in our faith, mga kapatid, mararanasan natin yung kagalakan, kapayapaan, mga kapatid, pag-asa na hindi may bibigyan ng sanlibutan ito o anumang mga material na bagay sa mundong ito. And yun po mga kapatid, na sinasabi natin na doon mararanasan natin, mga kapatid, na magiging masaya ka na sa church. Ang isang quiet time na pagbabasa ng Biblia is the most precious time that you can spend. At yung pagdadasal o pagpipray is the most quality time na magagawa mo, mga kapatid, because there is nothing more than more than precious than your quality time with your Savior, Jesus Christ. At hanggang maranasan natin yung, mga kapatid, we have to have that Damascus experience like Paul. Kailangan nating mabago. Kailangan natin makipagpunyagi, mga kapatid, at maranasan ang pakikisama ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat buhay natin habang tayo lumalago sa Kanya. So, nawa mga kapatid, tayo lumago kay Kristo. Tayo ay naisin natin, mga kapatid, yung buhay na yun na kung saan tayo ay magiging kontento sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, na kahit anuman ang kalagayan natin, masasabi natin, salamat po Panginoon. Jesus Christ, mga kapatid, is everything. Ano po masasabi natin na He is everything to us. So ayun po mga kapatid, God bless po sa ating lahat, at sana, kung yun ang inyong panalangin, mga kapatid, sa iyong puso, na gusto ko maranasan yung kapayapaan niya. Gusto ko maranasan yung naranasan ni Pablo. Gusto ko maranasan na mabago. Gusto ko maging maranasan yung experience niya na ma-meet ko si Kristo at baguhin ang aking puso. Yun po ba ang pagnanais niyo, mga kapatid? At lumago kay Kristo hanggang dun sa fullness, mga kapatid, ng maturity na tayo, mga kapatid, ay masasabi na natin na take the world but give me Jesus. So maraming salamat po, mga kapatid, at God bless po sa ating lahat. Kung yan panalangin nyo sa inyong puso, pwede po kayong tumugon ng Amen. God bless po sa ating lahat. Paamanhin dahil ang inyong lingkod ay busy at yung ating pag-aaral, at tayo ay inabot ng 9:44. So ayan po, but sana tayo po ay maraming natutunan ngayon at tayo ay na-inspire. So Ate Eileen, sino po ang pwedeng yun nga palang sorry, Pag-asa sa panahong maligalig. Dapat sa buhay nating ito, naisin ng puso ay magbago. Buksan lamang
ating ilapit ang buhay sa Kanya. O Diyos, Ikaw ang aking pag-ibig. Sumamo ng puso ko'y naririnig. Kasalanan dala ng daigdig. Ika'y pag-asa sa panahong maligalig. O Diyos, Ikaw ang aking pag-ibig. Sumamo ng puso ko'y naririnig. Kasalanan dala ng daigdig. Ika'y pag-asa sa panahong maligalig. Ika'y pag-asa sa panahong maligalig. Papahiga na po ako mga kapatid. Papahiga ako Ate Eileen. Salamat po. Baka pwede mag-closing si, si Siloisa. Yung closing prayer. של המלך החדש. Hello po. Yan, dinig niyo ako. Sisi. Hello. Yes po. Yes. And thank you po. Thank you. Tayo po yung manalangin. Kung may mga prayer request po kayo, pwede po kayong mag-type na isama natin. Yung alaga po ni Sister Eileen, Eileen. Oh. Eileen Serrano. Si Sister Eileen. Okay Mm-mm. po. Thank you. Okay po. I-type ko lang po at baka makalimutin na po eh. Di kasi siya nagpapatulog ng ilang nights na. Hirap yun. Kung meron po kayo din mga iba pa pong prayer request, pa-type na lang po. Ano po? Type po yung manalangin. Kapatid. Kung kaya nyo pong lumuhod, tayo po yung lumuhod. Okay. Type yung manalangin. Mahabaging Ama, Diyos namin makapangyarihan sa lahat na may-ari po ng aming buhay. Patuloy namin kayo ang mga pinupurat ng sasalamatan sa buhay at lakas na patuloy niyo po pinagkakalob sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po, Ama, sa oras na ito na patuloy niyo po amang binubuo itong grupong ito upang patuloy po kami, Ama, makapag-aral, makapakinig na inyong magandang mensahe. Mensahe na kung saan po magbibigay po sa amin ng mga aral, magbibigay po sa amin ng inspirasyon at magbibigay po sa amin ng mas malapit na relasyon sa inyo po, Ama. Tulungan po ang bawat isa sa amin na matanim po sa aming mga puso't isipan lahat ng aming napakinggan ngayong gabing ito. Po sana, Ama, ay tulungan po kami ito na maisabuhay at nawa rin po sana, Ama, tutulungan din po kami, ma-share din po namin ito sa mga taong hindi pa po, Ama, nakakarinig ng inyong mensahe, sa mga tao naghahanap ng katotohanan, mga tao po, Ama, na patuloy po, Ama, na naghahanap ng liwanag po, Ama. Tutulungan po ang bawat isa amin maging instrumento upang makilala din po kayo ng aming mga pamilya, ng aming mga kaibigan, ng aming mga employer, ng mga tao pa po, Ama, na naghahanap ng katotohanan. At maraming salamat din po, Ama, sa presensya ng Elder Rian na patuloy po siyang ginagamit bilang instrumento upang maihayag po, Ama, ang inyong magandang mensahe
At patuloy siya pagkakalaban ng malusog na pangangatawan, patuloy po siya pagkakalaban ng karunungan at katalinuhan, upang sa ganun po, Ama, patuloy siyang gamitin sa ikalalago ng iyong iglesia, ikalalago ng iyong gawain dito sa lupa. Ganun din po ang bawat isa sa amin, Ama. Patuloy po, Ama, ang bawat isa sa amin, pagkalaban ng karunungan at katalinuhan po, Ama. Nanawa po sana, Ama, ay sa oras na ito, batiin niyo rin po, Ama, na ang bawat isa sa amin ay patuloy po, Ama, nakakagawa ng mga pagkukulang, pagkakasala sa inyong pananaharapan. Hindi naman po namin tumasambit sa aming mga labi, pero Ama, kayo lang po ang nakakaalam ng mga ito. Kami po, Ama, ay humihiling ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, na aming mga, ito man po'y lihim o hayag, ito man po, Ama, sa aming mga isip, sa aming salita, sa aming ginagawa. Patuloy po ang bawat isa sa aming pakalinisin. Patawarin, baguhin ang aming mga puso at isipan po, Ama, upang sa ganun po, Ama, ay ito pong mga kasalanan na ito po, Ama, ay mailatag sa inyo upang ito po, Ama, ipawalang sala niyo po, Ama. At ang bawat isa po sa amin, Ama, patuloy po na nagpapakumbaba, patuloy po ang bawat isa sa amin humihiling ng presensya ng banal na Espiritu. Humihiling po kami, Ama, ng gabay ng banal na Espiritu sa aming mga desisyon, sa aming mga ginagawa. Nawa po sana, Ama, ay gagabayan kami sa aming mga pagpili upang hindi po kami mapahamak po, Ama. At ganun din po, Ama, ay patuloy din po namin ay nilalapit sa inyo, Ama, na kami po, Ama, ay walang kakayahan. Kami po, Ama, ay kagaya ni Pablo. Patuloy po, Ama, na ang kaaway ay gumagamit ng mga kaparaanan upang kami mailayo sa inyo. Upang ang bawat isa sa amin ay magpatuloy sa aming mga nagagawa. Tulungan po kami, Ama, na sa tulong po ninyo ma-overcome po namin lahat ng pagsubok, lahat po, Ama, ng mga nagagawa po naming mali, Ama. Palalahanan kami, Ama, patuloy po nawa, Ama, na ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa inyo. Magkaroon po kami ng karakter na inyong anak na si Kristo. Lalagay sa aming mga pinag-aaralan po, Ama, na tutulungan po kami, Ama, at gagabayan po kami, Ama, at patuloy pagkalaban ng karunungan at katalinuhan ng bawat isa sa amin. Upang sa ganun po, Ama, ay magliwanag din po ang bawat isa sa amin. At bubuksan po, Ama, ang pintuan ng pagpapala sa bawat isa sa amin, pintuan ng buhay. At nawa po sana, Ama, ay sarado niyo po ang pintuan na magdadala sa amin sa kapahamakan at pintuan ng kamatayan. Ang bawat isa po sa amin, batid niyo po, Ama, na kami po ay patuloy po, Ama, na gusto po namin, Ama, na mas makilala kayo mabuti po, Ama, at mas patuloy po, Ama, maging mas malapit kami sa inyo at mas tumibay ang pananampalataya sa inyo, Ama. Tutulungan po, Ama, ang bawat isa amin na nawa po sana, Ama, maging matatag at nawa rin po sana, Ama, sa inyong pangalawang pagdating ay masumpungan po ang bawat isa sa amin naglilingkod sa inyo. Masumpungan po ang bawat isa sa amin maging tapat sa inyo. Masumpungan po ang bawat isa sa amin sasalubong po, Ama, sa po ng aming mga pamilya, ng aming mga kaibigan, ng aming mga employer. Makasama din po namin, Ama, na hindi lang po maglingkod sa inyo dito sa lupa, pagkus po, Ama, lalong higit din sa langit na bayan. Tanda po kami, Ama, na kayo po, Ama, ang magpapatuloy ng aming pag-aaral dun sa langit. Ang bawat isa po sa amin makikinig ng inyong mga magandang mensahe at masumpungan po namin na kayo po, Ama, ang aming makakaharap at makakausap at kayo po, Ama, ang patuloy po ang magbibigay sa amin ng mga mga kwento na patuloy po, Ama, mga kasagutan sa mga katanungan na patuloy po, Ama, na hindi po nasasagot dito sa lupa. Pero alam po namin, Ama, na kayo po, Ama, ay patuloy po, Ama, na gumagamit ng mga tao na sa aming mga paghahanap ng katotohanan, sa aming po mga hindi nauunawaan, ay kayo po, Ama, ay nagpapakaloob ng mga instrumento ng mga tao na upang maging gabay sa amin. Na amin pong malaman ang mga kasagutan sa aming mga tanong at ang banal na Espiritu po nawa ang gumawa sa aming buhay na marinig namin ang inyong boses. At yung mga kaalaman na sa tingin po, Ama, ay sapat na para malaman namin po, Ama, na ang inyong pagmamahal ay patuloy na gumagabay sa amin. Patuloy po kayo na andyan at meron kami totoong Diyos na patuloy na aming masasandalan po, Ama, sa panahon na kami nalulungkot, sa panahon kami po, Ama, ay dumaranas ng mga pagsubok at sa oras din po, Ama, na kami po ay may patuloy na pinagkakalob niyo po ng pagpapala. Wag po nawa kami, Ama, makalimot sa inyo po, Ama. Bagkus ang bawat isa po sa amin patuloy po, Ama, purihin kayo
anumang sitwasyon na meron po kami dahil alam po namin ang mga sitwasyon na aming nararanasan kung pagsubok na ito po'y magpapalago sa amin at kami po'y ay patuloy na pinatatatag kami ng aming mga pagsubok na ito, lalo higit sa aming mga karakter po, Ama. Maraming salamat po sa inyong patuloy din pong pag-provide sa financial na pangangailangan ng bawat isa na narito po ngayon, Ama. Lalo higit din po, Ama, sa mga pamilya namin na hindi po namin nakakasama, tinataas din po namin sila sa inyo. Nawa po sana, Ama, kung paano nyo rin kami iningatan, patuloy din po silang iingatan, at ang patuloy na nagmamahal na pagkakaunawaan na maghari sa aming mga puso at sa aming mga isip, at po kayo malayo sa kanila. Iingatan po sila, Ama. At ganun din po ang bawat isa sa amin. Patuloy ang bawat isa, pagkalaban na malulusog na pangangatawan ng bawat isa na narito po ngayon, Ama. At kung may iba po sa amin dito na nakakaranas ng hindi maganda sa kanilang kalusugan, sila po inyo pong alalahanin. Hahaplusin ang inyong mapagpagaling na kamay, Ama, upang maranasan po nila ang kaginhawahan. Ganun din po ang mga employers ng bawat isa sa amin, kung sila po hindi po nakakaranas ng hindi maganda sa kanilang kalusugan, sila din po inyo pong dadalawin. Haplusin din po na inyong mapagpagaling na kamay. Alam din po, Ama, tinataas namin sa oras na ito ang employer po ni Sister Aileen Serrano. Siya po, Ama, ay ilang araw na po hindi po natutulog. Nawa po sana, Ama, dadalawin niyo po siya, Ama, bigyan siya ng kapayapaan ng kanyang kaisipan upang sa ganun po, Ama, ay ito pong employer po ni Sister Aileen ay makapagpahinga ng maayos, manumbalik ang kanyang malusog na pangatawan at tumaba po ang buhay. Ganun din po ang buhay ng bawat employer ng bawat isa sa amin po. Pahabaan po ang kanilang buhay po, Ama, upang patuloy din po sila maging pagpapala sa amin. At ganun din po kami, Ama, maging pagpapala din po sila. Maging pagpapala din po kami sa kanila, Ama. Ganun din po, Ama, sa patuloy na pagpapala naranasan ng bawat isa sa amin. Ito may financial, ito may physical. At nawa po sana, Ama, lalo sa aming spiritual, Ama. Tutulungan po ang bawat isa sa amin, Ama. Maging pagpapala din po sa amin kapwa. Ganun din po, Ama, ay tinataas ko rin po sa oras na ito ang mga future plans ng bawat isa, mga plano ng bawat isa na narito po ngayon, Ama. Hindi ko man po maisa-isa ang kanilang mga pangalan, pero alam niyo po, Ama, ang kanilang desire ng kanilang mga puso. Mangyari po nawa at matupad ang lahat po ng kanilang plano na naaayon po sa inyong kalooban. Kung ano man po ang inyong kalooban, ito po ang mangyari po, Ama. Kung ano po yung plano, ito po ang mangyari po, Ama. At nawa po sana, Ama, patuloy po ang inyong pong gabay ang maranasan ng bawat isa sa amin. At ganun din po, Ama, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ang patuloy pong proteksyon, pag-iingat, ang kapayapaan ng buong magdamag, ang aming maranasan. At patuloy po kami, Ama, pahiramin ng panibagong buhay at lakas bukas ng umaga. Ang patuloy po kami, Ama, magpuri sa inyo, maglingkod sa inyo. Patuloy din pong gamitin ang bawat isa sa amin sa inyo pong gawain dito sa lupa po, Ama. At yan din po, Ama, patuloy din po kami makapagtrabaho at makapag-provide sa aming family. At salamat po, Ama, sa patuloy na pagdinig at pagtugon sa aming mga panalangin. Ito po ang aming sa matinig at dalangin sa mataas pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. God bless po sa lahat. Amen po. Amen. Lailatog po sa lahat. Amen Lailatog. Lailatog. Thank you, everyone. See you sa Tuesday. Thank you po. Thank you po Bye. mga kapatid. Bye. Sorry, inabot na alas 10. God bless, Sister Princess. God Thank you bless. po. At Manel, Bye-bye po. personal prayer ko po si Alaysa. Nakalimutan ko si Alaysa. Isama ko po sa prayer ko. Sige. Salamat Salamat po. po mga kapatid. Thank you, Ate Lai. Bye. Thank you din po sa inyo. God bless po. Bye-bye.